Because He is a great planner, so nasa Kanya ang plano. Nakita natin that we are fellow workers, God's fellow workers, tayo mga kamanggagawa ng Diyos, gumagawa kasama, nagtatayong kasama ng Diyos. So we are God's field, tayo ang taniman para sa kanyang salita, and we are His building, tayo ang tirahan ng kanyang presensya. So we are God's fellow workers and we are builders too. So as a builder, I want to be like wise master builder. Kung tayong lahat ay tatanungin, of course, gusto natin na tayo maging katulad ng wise master builder. Hello? Sabihin natin, wise master builder. Building according to the plan. According to the plan of God. Kung tayo rin lang ay magtatayo, siguraduhin natin ang itatayo natin ay ayon sa plano ng Diyos. Nakakita na kayo ng tao nagtayo ng isang building na wala sa plano o walang plano. Pero noong nagtayo siya ng bahay at nung mag-apply sa munisipyo sa Meralco ng kuryente, nanaman siya ng plano. Sabi ng mga tao, hindi, naitayo na yung bahay namin. Naitayo na yung building. Sabi niya, nagtayo kayo ng walang plano. Pumunta sa kailangan mo namin, nanirequire sila ng plano. So, pagkatapos pa itayo, doon pa lang sila gumawa ng plano. So, nung nag-apply sila ng lisensya sa munisipyo, nagbayad sila ng napakalaki. Halos kalahati itong halaga ng building na kanilang tinayo. Mali. Bago magtayo, dapat merong plano. Yun ho ang normal. Nagtatayo na merong plano. Okay? So tayo, meron tayong plano. May plano ang Diyos. Hello? Again, may plano ang Diyos. Meron ho tayo makita, bago tayo pumunta ron, buksan natin sa 1 Corinthians chapter 14. Sigurado ang kanyang plano. 1 Corinthians chapter 14, verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Read natin. For God is not, sabihin natin, God is not the author of confusion. So kapag sinabing God is not the author of confusion, hindi siya hindi siya pinagmulan ng confusion. So hindi rin siya confused. Hello? Hello, ang Diyos hindi confused. Alam niyo yung tao confused? Ano yun? Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung may kasiguraduhan o wala. Hindi niya alam. Walang alam. Confused. Tawag doon. But God is not confused. Because He is not the God, He is not the author of confusion. Hello? So siya ay nagplano at hindi siya confused nung siya ay nagplano. Kaya, alam niya kung ano yung kanyang plano para sa iyo. At siya ay sigurado. Alam niya, yung taong confused, hindi siya sigurado. Hello? Walang kasiguraduhan. Pero ang Diyos, sigurado siya sa kanyang plano para sa iyo. Hello? God is certain. Siya ay sigurado. Because He is not confused. He is not confused. He knows what to do. Alam niya kung ano ang kanyang gagawin. At alam niya kung paano niya gawin ang kanyang plano para sa iyo. Hello? Kaya mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Hayaan natin siyang gumawa sa ating buhay. Dahil siya ay mas marunong kesa sa atin. Mas marunong siya kesa kahit na kanino. Alam niya kung paano niya gawin yung kanyang plano sa iyo. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Sabihin mo, mas marunong ang Diyos kaysa sa iyo. Mas marunong ang Diyos kaysa sa iyo. Amen? Kaya sometimes, bakit nagiging komplikado ang buhay ng mga tao o maraming tao, nagiging komplikado. Bakit? Ha? Pinangungunahan nila ang Diyos. Hello? Pinangungunahan nila ang Diyos. Tingin nila mas matalino pa sila kaysa sa Diyos.
Sigurado siya saan? Sa kanyang plano sa iyo at alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Hallelujah! So, he knew his plan for you and he knew how to do it because he has his own way. Meron siyang sariling paraan. Hallelujah! Ito so, paano natin malalaman ang plano ng Diyos? Yung napag-uusapan natin ang plano ng Diyos. Paano natin malalaman? Ano ang plano ng Diyos sa buhay ko? Nabasa natin sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you." What is the plan? What is the plan of God for me? "I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you." Basic. Plans to prosper you. Alam na natin ang plano ng Diyos ngayon? Ano po? Sabihin natin, plans to prosper me and not to harm me. Plans to give me hope and a good future. Basic na revelation ng plano ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya niya binigay ang kanyang salita para sa atin, para i-reveal ang kanyang plano. He gave His word and He revealed His plans for us. So through His word, malalaman natin kung ano ang plano ng Diyos. In the word says, in Isaiah 53 verse 4, He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace, for our shalom, was upon Him. And by His stripes, what? We are healed. So what is the plan of God? The plan of God for me, for you, and for all of us is healing. Not sickness. Ngayon, kumbinsido ho ba tayo na kagalingan ang plano ng Diyos sa atin? Kung hindi tayo kumbinsido, titigil na ako. Kumbinsido ba tayong lahat na kagalingan ang plano ng Diyos sa ating buhay? Kagalingan ang plano ng Diyos sa ating mga katawan. Amen? Alam natin ang plano ng Diyos. He said His word. Binigay niya ang kanyang salita. So He gave His word so that we may know His plan. So when God gave His word and revealed His plans for you, His intention is what? To simplify your life. Kaya niya binigay ang kanyang salita at na-reveal niya yung kanyang plano sa isang kadahilanan para gawing simple ang iyong buhay. Bakit kasi ayaw niyang mahirapan tayo? Ayaw niyang ma-confuse tayo. Gusto niya ay maging simple. Sabi ng Bible, there's simplicity in Christ. Merong simplicity kay Kristo. So binigyan niya yung kanyang salita to simplify our life. Hello? Bakit kasi hindi siya komplikado? Ang kanyang plano ay hindi komplikado. Ang kanyang mga salita ay hindi komplikado. Hello? Amen? Kanyang ibinigay ang kanyang salita para maging simple o simplihan ang ating mga buhay. So God's word and God's plan makes your life simple. It brings simplicity. So God's intention is to simplify your life. Ito ang unang-unang katotohanan. God is certain. God is sure. He is not confused. He gave His word to simplify our life. Hello? Open your Bible in Genesis chapter 16. Genesis 16 verse 1 up to verse 2. Jeff, tabigyan ni Mike.